digiding ding, digiding ding ding, digiding ding. Less kids. Good day, everyone. Welcome to another episode of Less Kids, where we deep dive into different concepts in media and information literacy. This is episode 4, titled The Power of Advertising: How Advertising Influences Consumer Behavior and Decision Making. My name is Kyle. Hi guys, I'm Amanda. Babangon tayo. Hi, I'm Lance. Hi, I'm Emerson Comia. My name is Arian Rivera. So, stay tuned kayo sa video natin today kasi we dive and share insights as well as explore doon sa mga details encompassing the advertising world. So, matanong ko lang kayo guys, ano ba yung mga advertisement na talagang memorable sa inyo? Habang nangyay. Ako siguro Malo Everyday. Kasi nagawa na ng sayaw. Ano sample? Sample ka. Joke lang. So alam niyo yung naging meme, yung Hotel Trivago. Tapos, yun lang. Sa akin siguro yung fita. Naghahanap ako kanina noon, yung fita, yung may matanda, tapos kumagat siya, tapos naging magandang babae, humingi siya ng sports car. Tapos kaya at least sports yun naging... Hindi ko gets yun, tapos napanood ko yung sequel. Dalawa na silang matanda. Ano kasi yung, di ba kalahati lang ito na binigay? Oh. So kalahati lang rin yung sasakyan binigay. So, ayun, yun lang naman. Sige, wag na. Sa commercial. Yung sa Jollibee, yung way back 2017, yung sa Davos, yung nag-meet nung guy, yung girl sa cashier, tapos same order sila. Tapos doon, na love at first sight yung lalaki sa babae. Tapos parang doon, naging close sila. Tapos sa dulo, yung wedding scene, akala natin sila yung ikakasal. Pero yung plot twist pala, isa lang siya doon sa mga abay. So, ang mga topics natin today is ano ba yung behavior ng mga consumer in terms sa, kunyari pag nakikita tayo ng advertisement, parang na-entice tayo bumili ka agad. Lalo na ngayon na prevalent yung budol culture. Yung kakita ka lang, scroll ka lang, ay, may bagong bili agad, ganyan. Tapos yung mga promotions nila na, yung lalo na sa April Fools, yung papatato ka ng brand sa mo, tapos bibigyan ka ng 1 million. Yes. Then, mga scam pala yung mga ganun. So, grabe yung promotion na ginagawa ng mga brands para lang bumili yung mga tao. Then, paano nakaka-apekto yung mga ads sa consumer behavior, yung may mga ads talaga yung parang nag-i-stuck sa utak mo. Tapos parang, yun lang, like kahit ilang years na dumaan nung ads na yun, parang na-stuck pa rin sa'yo. Then, the importance of branding. Parang makita, kunyari, pag Nike logo, parang makita mo lang yun. Parang, ay, Nike yan. Parang tatatak talaga sa utak mo yun. So, yun lang, guys. So, thank you for that overview ng topic natin, Amanda. Ngayon, may binanggit si Amanda kasi yung tinatawag niyang consumer behavior. Ano lang yun fancy word lang yun para sa sabihin natin kung paano bumibili yung isang consumer. Ngayon, i-define ko muna, ano nga ba yung consumer behavior? Consumer behavior is basically yung process ng pagbili ng product for you to consume it. Pag bibili ka kasi, more often than not, may process behind it. Parang may thought process, may sinusundan ka muna. As a buyer, hindi naman tayo dediretso lang dun sa building tapos bibilhin yung gamit natin, di ba? Sa consumer behavior kasi may tinatawag na 5 factors. Ito yung problem recognition, information seeking, evaluation of alternatives, tapos yung mismong purchasing ng product, as well as yung post-purchase evaluation. So, yung problem recognition is hahanapin mo kung ano yung problem na need mong solusyonan. May something na nag-trigger doon sa buyer para bumili siya ng gamit. Ano yun? Most likely, napansin niya na may gap between doon sa current na ginagamit niya. Sabihin natin, hindi na yon optimal or hindi na siya maganda or hindi na maganda yung state of affairs niya compared doon sa actual or yung parang ideal na gamit. Magbibigay ako ng example. Halimbawa, yung phone ko dati, it's old.
3-year-old na yung phone, yun yung current situation ko. Being a 3-year-old phone na siya, hindi na ganun kagandahan yung phone mismo. Bumabagal na siya, then yung camera niya, yung kuha niya, it's okay-ish lang, pero hindi na siya ganun kaganda. Yun yung something na na-recognize ko. May problem ako, which is yung phone ko hindi na ganun ka-ideal sa current situation ko. As a student kasi marami akong ginagawa din, so may times na bumabagal yung phone. Ang ideal solution dyan is maghahanap ako ng phones na kayang mag-handle nung gamit ko na yon. So, ayun. Yun yung problem recognition natin. Next niyan is information seeking naman. Ngayong alam na natin kung ano yung problem natin, hahanapin naman natin yung relevant informations patungkol doon sa bagay na yon. Kadalasan, hindi naman talaga alam ng consumer kung ano yung options na available. Sa dami ba naman ng products? Most likely, mawawala tsaka malilito sila dyan, di ba? What a consumer needs is yung something that consistently meets their requirements or yung needs nila. Bakit ka nga naman bibili ng gamit kung hindi pa siya sira, di ba? Seeking. In that case, yung phone kasi, ang common price ng phone, di ba, 12,000 to 20,000, it is considered a major purchase. Hindi siya kaagad, pupunta ka lang sa store na to, tapos bibili ka lang ng phone, kukunin mo lang yung pinakamalapit na phone na available sa'yo, tapos bibili mo, hindi naman ganun. It is a major purchase, di ba? Unlike sa, say, sabon. O pumunta ka lang sa Tiangge, sabihin mo, ate, pabili po ng sabon, safeguard po, okay na. Kasi pwede doon nakasanayan, na dito kasi hindi. For a major purchase like this, need na maghanap talaga tayo ng relevant information na makakamit doon sa demands natin. Kasi hindi naman din joke yung amount ng money na meron tayo, di ba? Bakit nga ba need natin ng information? Una, so yung case ko kasi is a phone. Although applicable din naman to sa mga damit, sa mga sapatos, di ba? Sa phone, napakaraming choices kasi. Meron kang Apple, meron kang Samsung, meron kang Xiaomi, Oppo. Tapos, doon, iba sila ng target market. Tapos, yung phone, aminin natin sa hindi lahat alam kung paano maghanap ng magandang phone. Yung iba, kung ano lang yung i-recommend sa kanila nung salesperson, most likely, yun lang yung bibilhin nila. So, for this situation, talagang mag-seek ng information. Paano? Kayo ba, pag may product kayong bibilhin, ano yung, or sino yung kinukonsulta nyo? Ako, sinesearch ko sa TikToks. TikTok recommendation, ganon. Like, or kaya sa YouTube. Yes, sa YouTube. Hmm. Hanap ka ng, yung parang tinetesting nila yung mismong phone for quality, ganyan. Yes. Yung mga reviews. Pwede din yung review sa Lazada. Yung search mo yung gusto mong phone, tas titignan mo yung reviews talaga ng actual customers. Major yung purchase natin, kumukonsulta talaga tayo, di ba? Kasi lalo na dun sa mga may first-hand experiences, halimbawa yung mga kamag-anak natin, o di naman kaya yung mga, sabi nga ni Amanda, sa mga communities na may ganyang platform like TikTok and Lazada, pwede din yung mga reviewers. Sa case ko, kumukonsulta muna ako sa mga tech YouTubers bago ako bumili. Ngayon, after nating mahanap yung relevant information, diba, sabihin natin, nakahanap na ako ng phones, ng list of brands. Rather, i-evaluate ko naman kung alin doon yung mga pasok doon sa criteria ko. Usually kasi, may mga criteria tayong kinukonsider. Ang sa akin lang naman, yung price talaga eh. Kasi, ayun nga, price as well as yung brand name. Hindi natin sa hindi, mas magtitiwala tayo sa mga sikat na brand name kasi sa mga random na generic brands. Di ba, Lance? Yeah. O halimbawa, yung sa akin, since phone nga ang hinahanap ko, di ba, yung quality, tapos yung after sales support. Yun lang naman. After ilatag yung criteria, usually ang ginagawa ko is i-weigh in ko naman kung gaano ka-importante yung factors. Kagaya ko, I'm still a student, so most likely, ang titignan ko is kung sino yung pinaka-affordable yung pricing. Pero yung iba naman, they might consider the brand rather than the price, kaya may mga taong bumibili pa rin talaga ng Apple. The third step is yung consumer perceptions mismo. Na pag-aralan natin to sa NTREC, di ba? How I perceive a brand affects how I buy something or how I look into something. So, sa case ko, ang options ko is yung Oppo tsaka Realme na phones. Ang Oppo, minamarket nila yung sarili nila kasi as a video or a photography phone. Yung Realme naman, ang minamarket nila sarili nila as an everyday phone. Mas may entice siguro ako sa Oppo kasi
priority ko din yung camera din eh. Next dyan is yung purchase decision. Yun lang yun. Bibili na ako nang pupunta ako sa store, bibili ako doon, nakukunin ko. Tapos, dyan papasok yung pinaka-last na consumer behavior. Gagamitin ko na siya. Ano ka naman, bibili ako ng phone tapos hindi ko gagamitin, di ba? Sa phone, gagamitin ko siya. Tapos if satisfied ako, most likely may imprint sa akin yung idea na itong brand na to, since trusted ko na, maganda to. Halimbawa, ano yung mga brand na ginagamit mo usually? Siguro pen shop or like Uniqlo talaga pag pag quality yung usapan. Social eh. Ngayon, Lance, since ang topic natin is pahapyaw pa lang naman sa advertising, which is yung consumer behavior, Yeah. na-discuss natin kanina yung branding. Paano ba yung details or yung mga concepts related sa branding? Meron akong 5 characteristic ng brand name. Pero bago yun, gusto ko muna sabihin ko ano ang importance. Importance kasi ng brand name, merong idea yung mga customers mo kung ano meron sa'yo. Parang yun na yung nagtatatak sa'yo na, ay, sila yun. Ay, sa kanya yun. Parang ganun ba? Meron akong 5 characteristic. Sa tingin ko na, na maganda yung brand na yun. Ang 5 na yun is uniqueness, simple, memorable, enduring, and defensible. First, uniqueness. Yung ano ba? Yung wala kang kaparehas. Hindi katulad ng, di ba milk tea, ang dami ng susulputan. Or yung mga sapatos na madalas na ginagamit, no? Yung, Yeah. like yung sa Diba, example sa milk tea. Ang tawag doon, uniqueness, para meron ka lang walang kaparehas. Next, simple. Simple na hindi mahaba. Katulad ng Jollibee. Diba, ano lang, diba motto nila bida ang saya. Tapos, mascot nila si Jollibee, si B. Parang pinagsama yung Jolly na masaya. Tapos yung B, yung mascot nila, Jollibee. Diba? Ang galing. Memorable. Hindi makakalimutan. Katulad ng Nike. Hindi makakalimutan yun kasi check lang. Sino bang di makakaalala dun? Next is enduring. Enduring, yung nagtatagal. Yung hindi lang, sandali lang na... magagandang quality, ano? hindi. Hindi agad masisira talaga. Hindi. Yung pangalan kasi ng brand. Ano quality? Brand name nga eh. Brand name. Magtatagal. Ano ba yung nagtatagal na brand name? Siguro yung name na nagtatagal, hindi yung name na pwede, kunyari ngayon, gagawa ka ng restaurant. In 10 years, yung restaurant mo, yung name ng restaurant mo, kilala pa din. Hindi ka tulad, kunyari, uso ngayon, Shish. Nagtayo ka ng restaurant na Shish. In 10 years, parang napaglumaan na yung brand name kasi nga, dahil sa uso lang, hindi siya magtatagal talaga yung name. Lastly, defensible. Legal, yung pwede siyang gamitin sa industry, hindi yung eme lang na katulad ng yung maraming mga gawa-gawang name dyan. Ano, BFF. Nakakita ka ng example, no? Yan. Sorry po. Mostly sa Dali. Sorry po. Yun, Dali. Dali. Yan. Kasi ang mga yung Coca-Cola nga doon, nakatatak nila. Yung name naman nila, Yakult. Baka Cult, di ba? Baka Cult, ang galing. Meron pa doon yung Coke nila, Coca-Cola yun, di ba? Pinoy Cola. Ang galing. Galing, di ba? Tapos, may naalala ko, nasabi ni Papa G kanina is generic brand. So, may masasabi rin ako doon. Di ba yung generic brand yung mga brand na hindi masyadong kilala? Di ba? Yung mga mura sila, yung pang-packaging nila hindi masyadong designed well. Yung eme lang na design na, ay, sige, okay na to. Tapos mura lang para yung mga brand na sikat. Kaya Joy, magkano ba isang Joy ng pack? Sabihin natin macho lang gano'n. Mukha lang. Hindi, yung malaki yung pack. Malaking pack. Di ba may maliit na pack? May malaking pack. Oo, tapos meron din isang parang 1.5 na dishwashing liquid. Parang 40 pesos lang. Kaya doon sila na maraming bumibili doon kasi mas mura. Kaysa sa Joy na mas kilala kasi nga konti lang. Meron ring mga generic drugs. Kasi may na-search ako na same function lang naman sila. O brand lang naman yung pagkaiba. Kaya mas mura yung generic brand. So next will be the power of advertising. So bakit nga ba kine-create yung advertisement?
Ganon. So, create yung advertisement para parang pakilala mo yung products mo sa tao. Then, i-show mo yung quality niya, yung bakit nga babilin, ba't mo siya kailangan i-purchase. Oo. Ibabang ko lang yung sinabi ni Amanda. No? Tingin ko, kaya ginagawa yung ads is una, gusto nung brand na tangkilikin siya. I mean, kaya nga naman mag-promote, di ba, kung ayaw mong hindi ka bibilhin ng tao, di ba? Ano yun? Trip-trip mo lang. I think, ang effective na advertisement, nakaka-apekto siya in the long run kasi mas tumatatak yung brand if trusted siya based sa quality at saka dun sa mga products siya mismo. Way na lang din yung advertisement para ipakilala, para mas lumawak yung reach ng brand doon sa mga consumers. So, punta naman tayo sa mga paandar o mga tactics na ginagawa ng mga brands para sa kanilang mga advertisement. Siguro una dyan, yung tawag din yung nag-hire sila ng mga personalities talaga na anuhin yung brand nila, na i-endorse yung Mga brand sikat na nila. tao. Oo, mga celebrities, gano'n. So, kayo ba, pag may inisip kayo na brand, ano yung tumatatak sa inyo na celebrity na sa brand na yun? Yung sa Popeyes, si Kyle Echari. Bakit yun? Wala lang, kasi parang ginaya nila yung concept ni Spider-Man, yung tatlong Spider-Man. Yung nagbebenta si Kyle, tapos bumibili si Kyle. Tapos meron isang bumibili na si Kyle rin. So yun, Yung ay para tatluan yung na gano'n. Oo. Nagtuturuan yan. nila. Yun. Ikaw naman, Arian, ano mo? Yung sa Jollibee times Beanie, di ba? Oo. Super tumatak yun sa tao. Maraming bumili ng ng Jollibee para sa photocard ng Beanie. Tapos kasama pa dun yung sa concert na pag pwede kang may chance kang makakuha ng concert ticket dun sa pagbili. Inamoy ko na rin dyan yung Modest X Beanie. Yung mga Beanie fan na lalaki, ay nako, talaga. Kahit lalaking wala namang di ba? Oo. Bumibili pa din ng napkin kahit di naman gagamitin. Baka lang sa Bini, di ba? Punta naman tayo sa mga colors. Yung mga brands kasi, mahilig sila mag-use sila ng certain colors para ipakilala yung kunyari, pag green, mang inasal. Ganon! Tumatatak sa isip natin, pag color ganon, yun talaga yung branding nila. So, anong colors yung na-associate nyo sa mga brand? Example, yung sa Shopee, di ba? Anong kulay ng Shopee? Mm-mm. Orange. If titignan nyo yung website ng Apple, ano yung mga kulay na makikita nyo doon? Di ba black and white lang? Black and white. Pag tinignan nyo yung website ng Samsung, ang colors nun usually blue or din man kaya black and white lang din. Yes. Pag tinignan nyo yung website naman ng Xiaomi, ng Oppo, ang makikita nyo green and orange. Yes, Alam yes. nyo, I think napanood ko siya sa video ni Tech Altar dati. Hindi po to copyrighted, i-link po namin siya. Thank you. Ayun, so nakita ko doon kasi yung mga brands, in order for them to exude this premium feel, gumagamit sila ng mga monochromatic na kulay. Kasi parang ang ma-associate natin sa mga ganyang kulay, di ba? Wow, it's powerful, it feels premium. Tapos yung mga makukulay, parang ang bata. I'm sorry for the word, cheap. So parang ina-isolate nila yung sarili nila na ganito lang yung sa amin. Similar din siya sa mga stores ng mga sinabi kong brands. If titignan nyo yung brand stores ng Apple, ano makikita nyo? Yung Power Mac, for example. Ang stylish, ang modern. Tapos pag i-compare nyo siya sa mga kiosk siguro ng Xiaomi, ng Oppo, ang daming kulay. Actually, pag dumadaan nga ako ng festival na i-intimidate ako dun sa may Power Mac banda, parang screams money kasi. Parang ganun. So, I guess color is really a very good Just part give me ng my money. advertising. Tapos, isa sa mga tactics na ginagawa nila, bawat sulok ng natin, nyari, punta ka sa highway, puro billboard. Punta ka sa Facebook, puro ads. Punta ka sa TikTok, puro ads. Parang subconsciously, minamarket nila tayo na hindi natin alam. Tignan nyo, punong-puno na yung mundo natin ng ads. Nyari, footbridge, may mga ads na din. Para lang siyang, alam mo yung kapag election, puro picture ng kandidato. Yes. Parang magda-download ka ng app.
tas akala mo free lang. So, kailangan mo, every 3 seconds may ads na kailangan mo panoorin, nakakainis pag ganun. Then, meron din silang, yung scarcity na i-market nila na limited stocks left, gaganon. Or kaya parang aanuhin nila na like sobrang in demand ng product nila kahit hindi naman, nyari, sasabihin nila ng sold out yung nila, yung pala 5,000 lang yung nila. Parang naaano ka na bumili agad kasi baka, Urgency ba? para baka maubusan ka, gaganon yun. Ganyan-ganyan. Magpapakita ng ang mura ng price tapos pag titignan mo yung original 1,000. Kita kita. Aryan, di ba na-explain na namin yung mga types of ads, yung kung paano bumibili, tapos yung importance ng branding. Ngayon, i-discuss mo naman yung paano siya nakaka-apekto. Ito yung pinaka-core ng video natin kasi. So, dun tayo sa what makes an ad iconic and memorable, di ba? So, the first one is yung strong emotional appeal. Ito yung madali kung kagaya nga sa sinabi kanina ni Aryan, yung sa Jollibee, right? Yung una, excitement kasi kala mo magkakatuluyan sila. Tapos last part yung plot twist. Sa iba siya ikakasal. Wait. So, ang sakit. And so, para ba is yung clear and simple message, right? Siyempre, kaya pag mag-aano ka ng ad, kailangan maintindihan ng di ba, yung manonood. And yung unique visual design, example nito is yung the Ralph Lauren, yung logo nila na may kabayo tapos may dito. Wala masyadong nakakakuha ng ganong klase mga ano. And some catchy slogans or jingles. So, some catchy slogans or jingles, yung Nike, di ba? Slogans nila na, just do it, yung ganyan. Or yung sa McDonald's, I'm loving it. Like sa Kentucky Fried Chicken, Los Love mo KFC. Ha? Yes. Or sa... Secret. Okay, Kentucky Fried Chicken, right? It's finger licking good. Finger licking. I-partner mo pa sa Clover. Yeah! Finger ng Clover. We go together. Oh, grabe talaga. And syempre, yung relatability, di ba? When an ad reflects its values, beliefs, or experiences of its audience, di ba? And surprise or novelty. Like, as for example, yung mga unexpected or innovative or typical advertising na And may mga past surprising twists, kagaya ng unconventional narrative or humor that catches the views off guard. Yung sa angkas. Sa angkas, yes. So true. And yung... Ano yung sangkas? Share mo yung sa angkas. Nakita niyo ba, di ba kasi si Alice Go nahuli? Yes! Tapos, di ba ang angkas, usually kapag may event, nakikisakay sila. Yes, So, no pun intended. So, tapos, yung code nila that time, timbog. Uy. Ang unconventional lang ng advertising nila kasi gumagamit sila ng humor. Mm-mm. And yung consistent branding, make it memorable. As yung mga logos, like kanina nga, di ba, yung mga colors, as sinabi ni Amanda. And yung cultural impact or relevance. Like, trends, ganon. Ano ba yung mga trending ngayon? Yung kay Carlos Yulo. Oo, yung kay Carlos Yulo. May isa din yung sa Cooking Mama, yung di kami mama mo, pero namin, tarang ganun yung issue nga ng mama ni Carlos Yulo. Oo, yung sa comments, right? Sa issue. Ano nga ulit yun, Aryan? Yung sa case studies of iconic ad campaigns. Ina-analyze neto yung famous advertising campaigns and yung long-term effects nila sa consumer behavior. So, kayo ba, curious ba kayo, bakit yung Nike, kahit sobrang tagal niya na, sikat pa rin siya? Oo, so tagal na. Isa na dito yung mga iconic advertisements na madalas ay may kwento na nakakakuha ng attention ng tao.
yung mga magandang narrative na nagbibigay ng context na nagiging dahilan para na yung sa Jollibee. 2017 pa siya nirelease pero till now pinag-uusapan pa rin siya sa social media. Usually kapag Valentine's, 'di ba, love relationship. So parang natural lang na maraming taong pag-usapan 'to. Tapos dahil sa sobrang emotional, mabilis itong nag-viral sa social media dati at saka ngayon, Valentine's. Mabilis nag-share at nag-comment dahil naramdaman nila yung kwento. Parang nakaka-relate sila dahil doon. So, punta tayo dun sa the dark side ng advertising. Yung negative effects, right? Example natin is manipulative ads, di ba? True. Yung parang ang target nito yung mga bata-bata pa like teens or children. Yung, for example, yung junk food, di ba? Parang ginagawa ng cartoons for engaging sa mga bata ba, di ba? Yung impact nito, nag-lead siya sa unhealthy habits. Yes. True. Like for eating or unrealistic expectations sa mga younger generations. And for the second one is misleading claims. Mostly ito yung mga false information or false promises. And example nito yung mga skincare products. Yes. Mayroon claim dito na daw yung parang may mga side effects ba? Yung mga rejuve, Oo. magiging kamatis ka rin. Oo. Ang daming side effects sa mga ganyang skincare. Kala mo gaganda ka. Yung pala hindi, ate ko. It's just yung mga creating unrealistic standards like body image. True. Ito yung mga sa mga models. Yes. Yung para bang kapag may mataba, di ba? Body shamer. Yung impact nito, this can harm self-esteem and may lead issue like body image disorder, yung kagaya nga nung nakwento ni Ana yung The Carpenters. Yung sa The Carpenters, di ba? Yung singer doon nagpakamatay dahil nga nag-suicide siya dahil sa body dysmorphia. Yung mapayat naman siya pero parang feeling niya na medyo chubby siya ganyan. And lastly is encouraging overconsumption. Like materialism. Example natin is yung plastic. Dito yung mga nakaka-harm ng environment, 'di ba? Yung mga natatapon sa dagat, mga sinusunog na plastic or goma-goma, 'di ba? Yung pollution, yung water pollution, air pollution, ganyan madalas yung mga overconsumption. Kaya nga yung iba nagsiswitch na sa parang yung mga straw, 'di ba? Dati plastic straw. Yung ginagawang parang yung parang Paper. yes, paper. Ang galing. Ang galing. So, Save the turtles. yes, save the turtles. And lastly is yung addictive consumption, which will be discussed by Miss Arya. So now, let's move on. Dahil doon naman ako magaling. Tumutukoy ito sa compulsive desire na bumili at mag-consume ng products na madalas na nagdudulot ng negative effects sa mga tao. For example, sa fast fashion, junk food, skincare products, and mga substances like alcohols or cigarettes. May mga tao ngayon na mabilis ma-influence sa lahat ng bagay na parang pag may nakita siya sa online tapos ginaya niya. Kunwari, sa fashion, may isang sikat na personality na suot to tapos parang syempre nakita niya, sikat to, ginaya niya. Lagi tayong exposed sa OOTD post ng social media. So parang nape-pressure tayo na mag-update ng wardrobe natin para di tayo magmukhang boring and outdated. Dahil sa fast fashion, sobrang dami ng overproduction at overconsumption. Madalas yung mga damit na nabibili natin online or kaya sa mall, mabilis masira. Kasi yung mga ginagamit nila is cheap products lang. So parang nag-lead yun sa tinatapon din agad yung damit. So yung next natin is yung sa phone. Kung kayo ba, ilang years or months kayo bago magpalit ng phone? Grabe naman yung months. Dapat years lang. Days long? Please. Mayaman daw, mayaman. Lupit mo naman. So rich. Pag di na kaya ng dating phone. Depende kung bibilhan. Pag na-graduate. Yes. Upgrading phones every time may bagong labas is
becoming really common in our society. Na parang pag naglabas tong isang company na to ng bagong model, bibili ka agad kasi yun yung uso. Parang dito nagbe-base yung social status natin based sa phone model natin or kaya sa phone brand. Kaya yung iba parang mas lalong napiprend ng bago. Kahit di naman nila kailangan or okay pa yung phone nila. Paano tong breaking the cycle? Paano natin mababawasan yung ganitong habit? Some advice kahit first, mindful consumption. Tanungin mo muna yung sarili mo na kailangan mo ba talaga to or okay pa ba yung phone mo? Next, tech minimalism. Gamitin mo ng todo yung features ng phone mo. Huwag yung pag may bago is, kahit meron naman yung phone mo ng ganong features, bumibili ka kasi yun yung uso. And lastly, environmental awareness. Mag-isip about the e-waste at yung environmental impact na So madalas yun, na upgrading. anong mga short takeaways nyo dito? Akin is ano lang, effective ang advertising talaga. Kapag magaling yung For marketing. ads. Mm-mm. Huwag magpabudol. I miss you. Pumili ng tama. Huwag papaloko. Sarap ng kape. Ang galing. So, yun na naman. I hope na marami kayong natutunan. Kami, personally, marami kami natutunan dito sa aming episode. So, I hope na sana kayo din maraming natutunan dito sa episode namin. My name is Kyle. I'm Amanda. I'm Lance. Again, Emerson Comia. Last but not the least, Arian. And that's it. We are Let's Kids! Nakakaantok mo, tulog tayo. Tara. Tulog tayo. Ganda ng tulog niya. So that's it. Thank you very much for watching. And shoutout ko lang din po pala ang very accommodating na place namin. The Whisker Mom, malapit po siya dito sa may bahay po ni Papa G. Dito po malapit lang po siya sa Alls and masarap po yung ice latte nila. So that's it. Thank you very much. See you in the next episode.